Kung ako lang naman yung tatanungin, mga minamahal, napapansin naman ata ninyo siguro, 'di ba? Si, Villanueva, 5 araw ng tahimik. Sinong nakakapansin? Sige nga, 5 araw ng tahimik si Villanueva. Hindi niya pinagtanggol si Alan Peter Cayetano, hindi niya pinagtanggol itong, hindi siya nagsalita sa issue sa Blue Ribbon Committee hearing, 'di ba? So, sa madaling sabi, I thank you Eric de la Cruz sa ating napaka napaka ano eh na admin, 'di ba? Laging ano siya eh, hands-on. So, thank you Eric de la Cruz for serving our channel. So anyway, 'di ba? Si Joel Villanueva is very quiet. Ano eh, wait, how can we call this? Ano siya, super tahimik. 'Di ba? Tahimik si Joel Villanueva. Hindi siya nagsalita tungkol kay Alan Peter Cayetano, hindi din siya nag-comment sa Blue Ribbon Committee, wala din siyang pakialam. So kung naaamoy ninyo, may sense na posible na baka tumawid, mga minamahal, na baka tumawid itong si Joel Villanueva dito sa minority ngayong Lunes. 'Di ba? Sabi ni Bravo Juliet, "My planning to move there." Yes, I feel it right now. Kasi 5 days na hindi ka umiimik, tapos yung mga kabaho mo, mga kaibigan mo, 'di ba, nagsasalita, tas ikaw lang yung hindi. So, nagiging neutral ka. What does it mean? 'Di ba? So, may chance. Actually, 50-50 yung chances. Posibleng oo, posibleng hindi. Pero sa mga nangyayari ngayon, may tendency na baka lumipat si Joel Villanueva kasi 5 araw kang tahimik, hindi mo pinapagtanggol. 'Di ba? Yung tropa pits mo, tahimik ka sa nangyayari sa tropa pits mo. 'Di ba mga minamahal? So what does it mean? Si Villar naman tapos si Loren Legarda nadamay sa issue na pinuri pa nila yung 18 Marines. Gets ninyo? Oh, Mima Joel Villanueva has post about his stand on the changes. At talaga ba? Kasi kanina, last time na chinek ko, hindi nagsasalita si Villanueva eh. Wala pa siyang ano eh, wala pa siyang comment about the recent issue. So, thank you for the update kung meron man, kung ano man yung update ni Joel Villanueva. Pero it seems like parang gusto niyang maging neutral party. Alam niyo, gusto niyang maging neutral sa eksenang ganap na 'to, gusto niyang maging neutral, 'di ba? Pero sa akin, Charlie Whiskey, sa aking napapansin, it's more likely si Joel Villanueva, si Villar, dalawa lang sa kanila ang puwedeng tumalon sa minority ngayong Lunes, 'di ba? Kasi si Quezzo lantaran na humarap siya, lantaran na mayroon na ngang numero. So, I think mukhang susunod na diyan si Joel Villanueva or it's either si Loren Legarda. Si Loren Legarda kasi may conflict kahit papaano, 'di ba? Paano nagkaroon ng conflict si Loren Legarda kasi yung anak niya na si Leviste, 'di ba, may kaso nga, 'di ba? Alam naman natin na may kaso, 'di ba? So, baka yun din yung isa sa reason niya kaya hindi siya lilipat or tatalon sa minority. Pero binibigyan ka namin ng chance, Loren Legarda, na baka sakaling magbago yung isip mo. 'Di ba? Pag-usapan natin dito ay para sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi naman natin tinitira yung anak mo diyan. Yung issue ng anak mo is kailangan panagutin yung issue ng anak mo. 'Di ba? Issue is an issue. 'Di ba? Pero yung pepersonalin ninyo, parang ang pangit na nun. So, sa aking palagay lang, may chance, mga minamahal, na baka sakali itong si Villanueva puwedeng tumalon ngayong Lunes diyan sa minority, 'di ba? Pero itong, nanay ni Solar Boy na si Loren Legarda, may chance naman kaso parang 50-50 or I think 30-70 yung chances, 'di ba, na lumipat sa minority itong si Loren Legarda, 'di ba? Pero si Loren Legarda, Max, if totoo ka, butterfly yun.
'Di ba? Kung saan yung agos ng hangin doon si Loren Legarda. So, hindi pa din tayo nawawalan ng pag-asa mga minamahal, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa tungkol diyan kay ano, eh, kay Loren Legarda and also sa mga Villar. Hindi tayo nawawalan ng, pag-asa, 'di ba, ordinary person. Nandun pa din yung hope natin na still sana magpaka-Pilipino sila by this moment, 'di ba? So it's okay. They just need to change. Maybe they can become Marines. They are all just circuses. They are even outdo the clowns at this. Alam niyo, if you are like a clown, you expect a circus. Nag-elect kayo ng mga katulad ni Robin Padilla, so you will get a circus. 'Di ba? Gusto ninyo ng patawa? O inelect ninyo ko si Robin Padilla. Buti na lang hindi nanalo si Bong Tarat-Tarat, si Willie Revillame. Dahil kung nanalo si Willie Revillame, bigyan ng jacket yan. Baka nagpa-hep-hep hooray pa yan, mga minamahal, 'di ba? Kaya buti na lang din pasalamat tayo kahit papaano, kahit papaano magpasalamat pa din tayo dito kay ano, kay, Robin Padilla dahil siya yung naging way, 'di ba, sa mamamayang Pilipino na mamulat na 'wag na tayong bumoto ng mga artistang walang alam, 'di ba? O si Robin, ano yung ginawa ni Robin, 'di ba? O, walang ginawa si Robin matino, talagang nambwisit lang, nanggagago lang, nangungupal lang, 'di ba mga minamahal? Oh, kaya sinong magkakagusto pa diyan kay Robin, I mean sino pang magkakagusto na bumoto ng artista? Wala, 'di ba? They will be charged even if they will return and they will be held accountable in court. Depende sa issue. So, Max safe, even though si Boy is effective, it is good that he didn't win. Tama, mga minamahal. But anyway, ito, meron pong panawagan din, mga minamahal. O, itong si Pangilinan. O, panood natin itong sinabi ni Pangilinan, mga minamahal. Yung mga blooming ka, more beautiful, Thank you. So, sige panoorin natin 'to mga minamahal. Nasa Zoom na natin si Senator. Actually, parang first time natin may introduce si Senator ng ganito kaaga. Oo nga. Senator Francis Kiko Pangilinan, ang miyembro po ng Senate Majority Bloc at ang bagong chairman, nagbabalik ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, and one of the senator judges po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Senator Kiko, magandang umaga po, sir. Good morning, sir. Morning, Alvin, Doris, at sa mga nanonood at nakikinig. Magandang umaga. Opo, exciting times again in the Senate. Yes. Ano po, Senator Kiko? Ano pong sa inyo doon na patuloy ini-insist, panay ang Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi ako pa rin ang Senate President. Paano po yun? O yan, kasi pinipilit ni Alan Peter Cayetano na siya pa din ang SP, even though na yung minority ay hindi na siya nirerespeto, hindi na nga siya kinikilala, ipinagsisiksikan niya pa, ipinipilit niya pa rin ang kanyang sarili. Tinatawag nga nila ngayon si Win Gatchalian na peking SP, which is hindi naman peke dahil pinagbotohan naman, pro tempore lang naman. Acting as a Senate President pro tempore dahil hindi mo ginagawa yung trabaho mo, Alan Peter Cayetano. Thank you, Eric De La Cruz. Nag-insist siya na siya ang Senate President, Senator Kiko. Well, hindi na bago yan dahil yan din ang ginawa niya nung siya ay Speaker of the House at pinababa na sa pwesto dahil may term sharing hanggang sa nauwi pa sa nag-convene ang House of Representatives sa labas ng batasan dahil nga ayaw niyang may mangyaring change. So, feeling ninyo, 'di ba? Actually, feeling ko lang din naman 'to, Itong si Alan Peter Cayetano is very hunger for power. Hindi niya matanggap na talo na siya. Sinabi na yan ni Erwin Tulfo, ni Raffy Tulfo, tanggapin mo ng talo ka. 'Di ba? Tanggapin mo ng talo ka. Hindi ka na gusto, ba't mo pa pinipilit yung sarili mo? Hindi ka na nga gusto. For what reason pa para ipilit mo yung sarili mo? 'Di ba? In leadership. So, we expected something like this. Nakakalungkot, no? Dahil sa totoo lang, klaro naman sa ating rules, no, na we declared all positions vacant. We had a quorum of 12 at yung quorum na yan, marami ng pagkakataon na 12 ang naging quorum sa nakaraang mga session.
You need 13 to elect a Senate President, but you only need a simple majority to declare all positions vacant, including the position of Senate President. And that's what we did. And therefore, tinanggal na siya. And in his stead, we elected a Senate President pro tem. Yan, maliwanag din na hindi kailangan ng 13 under our Constitution. And 12 is sufficient. And therefore, siya ngayon, under our rules, is the acting president. So, para lang malinaw sa atin, kasi nalilito din Nalilito talaga. yung walang background sa bata. Hindi, sa madaling sabi, hindi lang talaga kayang i-accept, 'di ba, ni Cayetano ang mga pangyayari. So yes, totoo na wala pang numerong 13. Wala pa. Yes, totoo naman. Siya pa din naman yung Senate President. Pero dahil nga nakikita ninyo yung paglipat ni Cheese, indication na yun na mas lamang na yung numero ng minority kaysa sa majority na hindi matanggap ni Cayetano, na which is ginawa niya din yan before noon sa House. 'Di ba? Kumbaga honey, you're familiar like a mirrors years ago. 'Di ba parang ganon? Naulit muli. Ay nako. Sa senator na po. So, uubra pala na walang Senate President, pero merong Senate President pro tempore na magiging acting Senate President in the meantime na wala pa kayong 13 dahil 12 lang kayo sa ngayon. That is correct. Consistent yan sa ating saligang batas. Ang isa pang dahilan bakit minarapat at naging tungkulin namin na mag-convene ay dahil sa ating saligang batas, maliwanag din na hindi kami maaring mag-adjourn ng lampas sa 3 araw kung hindi magbigay ng pasya o consent ang House of Representatives. In other words, we would have been violating the Constitution because of their refusal to convene. And our duty is to uphold the Constitution, and that's why we had to convene yesterday. Maliwanag yan sa ating saligang batas na hindi maaring mag-adjourn ng lampas ng 3 araw ang Senado o ang House na walang consent ng other House. And in this case, kung hindi kami nag-convene. So sa madaling sabi, hindi ka kasi pumapasok eh. 'Di ba? Hindi ka pumapasok. So kailangan namin na merong papalit sa iyo. Nakakainsulto naman sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan. 'Di ba? Nakakainsulto naman na yung mga Pilipino pumapasok tapos ikaw hindi. So walang ganon. The Senate employees should be suspended by the civil service if they don't work. Kaya nga damay-damay na nga eh. Kaya nga sa madaling sabi, palitan na lang si Cayetano. Mag-elect na lang na panibago pero continue yung trabaho. Eh kaso si Cayetano, hindi niya matanggap sa sarili niya. 'Di ba? Sabi ni Rems, Senate President Cayetano is a dangerous man. Very weak Senate President. Sa madaling sabi. Hapon, walang consent ng House yung aming pag-adjourn mula nung nakaraang linggo, lampas na ng 3 araw, we would have been violating the Constitution. Yun ang nakakalungkot eh. No? Dahil hindi sila sumisipot, di ba? Nagpo-boycott daw sila. Wala namang problema yun kung ito hindi labag sa ating mga alituntunin at labag sa saligang batas. We are not, kumbaga impunity na ito and abuse of power na hindi nagko-convene, labag sa saligang batas. All these constitutes impunity at pang-aabuso sa kapangyarihan at sa pwesto. Kaya talagang Tapos sasabihin ni Cayetano, pinipersonal ako. Like, how? Paano ka pinipersonal? How di Carabao? Sige nga, sabihin nyo nga mga minamahal, paano pinipersonal si Cayetano? On what way na pinipersonal itong si Alan Peter Cayetano? Paano sinasabing pinipersonal si Alan Peter Cayetano? Na in the first place, tingnan nyo, the way na magsalita si Cayetano kay Erwin Tulfo na may personal. The way na magsalita si Erwin Tulfo, the way na magsalita si Alan Cayetano dito kay Tito Soto, very personal. Kay Leila de Lima, very personal. Lalo na yung mga anti-Duterte, lagi niyang tinitira. So, sino yung mahilig ma-personal? Tapos feeling victim ka? Ha? Walang ganon. Sabi ni Eric de la Cruz, there's a lot of ash today. Totoo, ang daming mga DDS na pumasok sa atin ngayon, mga punyemas. Diba, mga minamahal? lahat yun, mula nung naging Senate President, si Senate President, former Senate President Alan Cayetano, sunod-sunod ang pagbabaloktot at pagbabaliwala ng Senate rules hanggang dito nga. We are supposed to, under Section 40 of our rules,
meet on weekdays at 3 p.m. Number one. And number two, kung may cancellation o postponement ng sessions, there has to be consultation with the minority. So that So, hindi kino-consider ni Alan Peter Cayetano yung kada araw na pagod ng mga mamamayang Pilipino. So, siya yung nagva-violate ng batas. Siya yung nagva-violate ng institution, tapos feeling victim siya. 'Di ba? Itong Pokemonification na 'to, mas inuna pang mag-live sa Facebook. Pasok ayaw, live Facebook gusto. 'Di ba, mga minamahal? Sana nag-ano ka na lang, naging content creator ka na lang. Sana naging vlogger ka na lang. was not happening mula pa nung nakarang linggo. Hindi nag-convene nung nag-adjourn. Hindi tama. Buti nabanggit niyo po yung sinasabi ninyo parang declaration ng CNDI kasi may lumabas. And totoo, may nag-comment dito. Sabi dito, what is your command? You are no longer a leader to steer because you don't want to work. And especially, how can you say that Alan Peter Cayetano is still a leader without a kingdom? So, Alan Peter Cayetano is a king without kingdom. Alam niyo yon? Natawag siya. Siya pa din ang hari in title. Pero yung gawa ng mga Pilipino, hindi na sa kanya, hindi na nga siya pinapansin kasi isa siyang BS, bullshit. 'Di ba? Gets ninyo? A king without kingdom. Yan yung bansag ngayon kay Alan Peter Cayetano. Din na papel sa social media partner kahapon na si former Senate President Alan Peter Cayetano nag-issue ng papel. Yun pala yung pinapakita ng former Senate Secretary. Oo. Pinapakita sa mga senador. I think nakita sa video, pinakita din sa inyo, Senator Yes. Kiko, hindi ho ba? So hindi Yes. ubrang papel-papel lang. Kailangan face-to-face na idideklara po pala yun. The declaration of CNJ adjournment is done by a concurrent resolution of both houses. It is an act of the Senate in plenary. It cannot be the act of a Senate President. Again, labag na naman sa ating mga alituntunin at labag na naman sa ating rules. And So, sa madaling sabi, si Alan Peter Cayetano, siya yung madaming nilabag na batas. 'Di ba? At hindi niya na kailangang mag-resign. Pilipino na mismo ang magtatanggal sa kanya. 'Di ba, mga minamahal? Ay naman, Diyos ko naman. Ay, nako. Nagsalita si Diyos ko, yung balita na naman.